Good morning, Ted. At andyan ba si DJ Chacha? Nandito po, Okay, Senator. go Cha. Andyan pala, Oo. oh. Senator, Ted good at saka DJ morning. Chacha. Good morning po, Good morning, good morning, Senator. good morning. Kamustahin ko Good muna morning. kayo. Kamusta po? Nakakatulog naman po kayo na maayos dyan sa Senado? Yes, uminom ako kagabi ng magnesium ba yun para makatulog. Ang sarap ng tulog ko. Malalim yung tulog ko. Yeah, that's good. Medyo kami po nagpapasalamat that you're on the show dahil alam namin medyo mabigat po itong pinagdadaanan ninyo at kaliwat kanan din yung mga panayam sa inyo. Pero Senator, curious lamang po ako, before this all happened, bago po yung pagpasok nyo muli sa Senado, sino po sa mga kasamahan yung senador ang kumontak talaga sa inyo na kinakailangan nyo na po talagang pumasok sa Senado? Sino pong nanghikayat sa inyo? Pwede po ba namin malaman yon? Yes, yung aming minority leader namin na si Senator Alan Cayetano, yun lang ang nakausap ko. Senator, kailan po kayo mismo nag-usap ni Senator Alan at ano po mismo exactly ang sinabi niya sa inyo? Bakit kinakailangan niyo daw po to be physically present sa Senate Hall? Kinakailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin sa Senado once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako'y patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. So nahiya na po ako din sa kaya sabi ko, magpakita na tayo, magtrabaho tayo. Oo, so ito po yung mga rason na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance sa pag kayo po ay lalabas dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto? Wala naman, hindi naman yung kasama sa usapan namin. Ang sa kanya lang nakiusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At yun na. Sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na bumalik sa trabaho. Bahala na. Whatever happens, i-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. So, nakarating ako. Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo. Okay lang sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risgo. Matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay since pumasok tayo sa serbisyo. So, okay lang sa akin yun. Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nagkusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado. Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. So yun po, gusto namin na kami na naman majority. Senator, normal. sige po. Senator, are you happy Sige. with the outcome Sige. kung paano po kayo binibigyan ng protection ngayon ng bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestuhin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents? Ay, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa mga kasamahan kong senador na sumuporta na i-exhaust muna yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man. Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto? Ayos, kahapon. Yung nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at saka si Kiko Pangilinan, nag-intervene kaming dalawa doon sa dalawang medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin at kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Mataas ang respeto ko sa iyo. Wala Okay na lang yun, kahit anong nangyari.
Wala akong sama ng loob sa kanya. Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo. Maayos naman. Mataas naman respeto ko sa kanya noon pa. Tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinakamataas siguro na tenure, longest tenured senator dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest respects. Senator, isa sa mga lumutang na issue yung wala daw proper coordination yung NBI agents with Senate nung Monday tungkol nga po dun sa paghahain ng arrest warrant sa inyo. Napag-usapan niyo po ba yun is former Senate President Tito Soto? Ano daw po ba talagang nangyari? Ano pong paliwanag niya sa inyo? Ang binasihan ko lang naman is yung official report na binigay ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, tungkol sa insidente na yan. Sabi ni USAA, si General, yung aming USAA, sabi niya, lahat naman daw yun is under the instruction of Senate President. Yung coordination, yung pagpapasok, talagang instruction yun ng Senate President. So, I take that as an official statement. So meron pong koordinasyon. And you feel like, Senator, kung si former Senate President Tito Soto pa rin ang nakaupo, ibang nangyari? Baka wala na kayo sa Senado ngayon, sa tingin niyo po? Hindi ako makasiguro niyan. Hindi ako makasiguro kahit naman siguro nasa minority ako. Hindi tayo kakasiguro kung anong mangyari. Oo, Senator, umabot na nga po sa punto. Kahapon nakita ko po yung video nyo, nananawagan na po kayo sa Pangulong Marcos Jr. Hinihiling nyo po na bigyan po kayo ng proteksyon. Meron na po bang sagot ang palasyo dito sa panawagan ninyo? Hindi ko pa alam kung may sagot na ba o anong sagot nila. Basta wala namang masama sa magkikiusap na magpakumbaba at makiusap kapag ikaw ay nasa sadlak sa ganitong sitwasyon. Hindi naman siguro masama ang magkikiusap. Kaya sana hindi natanggain. They don't take it as negative. Nagkikiusap lang naman tayo. Alangan naman, doon ako makiusap sa gobyerno ng China, sa gobyerno ng US, gobyerno ng Russia, na ako ay isang Pilipino. So, nararapat lamang na sa gobyerno ng Pilipinas ako hihingi ng suporta para hindi ako sasakupin ng mga dayuhan. Tama Kanino po. ako hingi ng tulong dahil the sole duty of the Philippine government to take care and to serve and protect its every Filipino citizen. So doon tayo nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya man ang presidente ng Pilipinas. Kahit na sabihin natin na magkaiba kami sa politika, magkalaban kami sa politika, kahit na noon magkasama kami, tapos tumulong pa ako para makampanya sa kanya, pero nagkakaroon ng alitan yung Duterte at saka Marcos, magkalaban na kami ngayon. At the end of the day, politics lang naman ito eh. Kahit ano mangyari, siya Pilipino, ako Pilipino pa rin. So kanino ka hingi ng damay, kanino ka hingi ng tulong kundi sa kapwa mo Pilipino. Lalong-lalo na sa isang presidente ng Pilipinas. Kaya politika lang po ito. Alam naman natin, punot dulo nito lahat. Opo. Politika. Yes po. Senator, I assume sana napanood na ng Pangulo yung pong video message nyo kahapon. Pero may middleman po ba? Meron po bang namamagitan sa inyo para maiparating yung mensahe yung yan sa Pangulo? Wala naman akong pinakausap na middleman. Ako lang, that's my honest appeal to the President. Sana huwag niyo ako isuko sa dayuhan. Dahil pareho tayo Pilipino, marami na tayong mga national heroes na nagpapakamatay para lang sa ating kasarinlan, para sa ating soberenya. Tapos ngayon, basta-basta na lang ninyo akong isuko doon sa kanila na hindi naman ako salbahe na public official. Ako naman ay nagsilbi ng tapat sa ating bansa. Since pag-graduate ko ng PMA, yung second lieutenant ako ng Philippine Constabulary hanggang naging PNP ako, wala pa akong ginawang kabulastugan, katarantaduhan. Puro po
faithful service to the nation ang ginawa ko. Tapos at the end of the day, ito pa na mangyayari sa akin. Senator Kanino Bato. ako humingi ng tulong. Opo. Senator Bato, Yes. opo. I just have to, interrupt a bit para nga din po sa maraming katanungan ng mga nakikinig ngayon sa atin. Simulan ko po doon sa inyo sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman yun. Yes, po? Ted. Opo. Pero, Senator Bato, nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan? Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung Make My Day, sige, ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, pusasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako gano'n katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun? Kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin 2 beses na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalaw ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na is papayagan ko yung ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So gano'n katapang yung aking stance noon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alangan naman magtapang-tapangan pa rin ako na hamunin ko si President BBM na, sige, isurrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo. Tayo. Sorry po. Tao lang. Ika nga po, lahat naman po tayo ay nahaharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Bababa talaga ang dignidad mo noon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Walang kuha nito. Hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman, Ted, yung mga nagkikita, before that, I would like to
to tell those bashers na you are entitled to your own opinion. You're entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang nalagay sa aking kinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo ang andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro ang gagawin ninyo. Ang entitled kayo sa inyong opinion dyan. Respeto ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. Huwag kang magpapasakop sa mga dayuhan sa ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, Sir. Opo. Pero Senator, meron din po mga naghahambing sa inyo po ng dating Pangulong Duterte at the time na siya po naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor. Meron pong mga nag-oobserba sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, and then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga, yung pagiging supposed to be po, parang statesman, na naharap sa ganung pagsubok, pero kayo, yung nga, takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin, yung pagkukumpara sa inyo, sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumari pa sa takbo. Again. Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I'm just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun. And he chose to be arrested. Gusto niyang suluhin yung problema. Hindi na niya kami idamay. Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat na yan. That's the commander na hinahanap natin. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kahit sabihin mo, statesman ka dyan. Anong statesman dyan na hulihin ka, tumakbo ka lang. Praktikal lang ako, Ted. Praktikal lang talaga ako. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ay iba talaga yon at prepared siya. Kaya nga siya, in-advisean, tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, Sir, may naka-review na dito na hulihin kayo. Lahat ng airport, ready na hulihin kayo. Sinabihan ko yung mga kasama niya, paabot sa Pangulong Duterte na huwag na kayong umuwi. Pero insisting talaga siya umuwi. Gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga. Gusto magpahuli. Ako naman, ang plano ko talaga ay hindi rin magpapahuli. Dahil hindi ko talaga recognize. Pero yung nga po, ika nga po ninyo, hindi na baling, di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Matagal na niya sinasabi yan na magpapahuli ako. Kahit na in-advise siya na huwag magpahuli. Opo. Gusto na niya magpapahuli talaga. Sabi niya, given my age. Wala na, okay na ako. So kumbaga Senator Bato, again ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the President is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc., paano po 'yon? Ano po again sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what? Sabihin niyo, wala akong isang salita. Yun ang gusto nilang marinig sa akin. Wala akong isang salita. Sabi ko, sige, hulihin niyo ako. Tingnan natin. Hulihin niyo ako. Ganito naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, punta ka dito, hulihin mo ako at magsusurrender ako sa iyo. Hindi ko naman sinabi yun.
Punta ka lang ito, hulihin mo ako. Tingnan natin kung mahuli mo ako. Wala naman akong sinabing gano'n. Hindi, tingnan mo ako tingnan mo kung mahuli mo ako. Wala naman akong sinabing gano'n. Basta sabi ko lang, sige, hulihin mo ako. Outburst of emotion yun, Ted. Outburst of emotion. Opo. Yung, outburst of emotion. Sir, ito pong sitwasyon ninyo ngayon that, meron kayong protective custody sa Senado, yung po ding kaisipan na you are putting the entire institution in a bad light. Meaning, nadamay na po ang institusyon. Kasi nga din po, although we respect, meron po mga sang-ayon dito, may mga supporters kayo sa labas ng Senado, pero meron din pong kaisipan na bakit na lang, gaya po ng sinasabi ngayon, by the way, ng ilang minority senators na kung maaari kayo ay magpasailalim na nga, dito po sa prosesong ito, meaning sana nga maipatupad yung arrest warrant and then you go with the process kung ano man po ang gagawin po ng executive sa inyo, na sa ganon, hindi na po madamay pa ang buong Senado as an institution. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, respeto ko yung opinion nila. 5 sila na nagsasabing ganon. At yung iba naman ang sinasabi. Huwag kang huwag ka muna magpahuli at i-exhaust mo lahat ng all available legal remedies bago ka finally. Kung wala na talaga, so wala na ibang paraan, so yun ang gagawin natin. Pero huwag naman silang atat na mag-surrender kagad ako. Grabe naman sila. Sa tagal namin nagsasama sa Senado, gano'n na lang na ikuan tayo. Parang ano tawag sa Bisaya, patid, abugin ka. Yung parang, chuk, alis ka dito at ginugulo mo lang Senado. Bakit? Hindi pa ba ito nangyari noon? Masyado lang sila selective. Sa panahon ni Trillanes, nangyari yan. Panahon ni De Lima, nangyari yung ganyan. Iba nga lang sitwasyon namin. Dahil sa kanila talagang obligado sila mag-surrender because merong warrant from a competent Filipino court. Merong warrant sila. Pero ako wala namang warrant coming from a competent court. Opo. Senator, ICC man ang warrant na hawak nila. International. Opo. Kanino kung surrender? Gusto niya, mag-surrender kagad ako doon sa ICC. Senator, yung pong pahayag ninyo na kayo po ay Pilipino, kayo dapat bigyan proteksyon ng ating gobyerno, ng Estado, and then kaninyo, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong inagabyado. Tama ba rinig ko? Wala ho kayong mga, di ba, kung ano man pong pagkakasala sa bayan. Sa kabilang banda po, yung mga victims and the families of EJK, iba ang sinasabi. So, paano po ang inyong mensahe tatanggapin kaya noong mga napatay na mga pulis at questionable umanong pagkakapatay na ang sinasabing pinanggalingan ng utos, kundi man utos direkta, inspirasyon ay ang mga pahayag nyo nung kayo nakaupo pa bilang Chief PNP? There are always two sides of the coin, Ted. That's normal. Merong pabor at merong hindi pabor sa iyong ginagawa. Kaya, titinan ko lang naman kung sabihin mo maraming hindi pabor, mas marami naman ako nakikitang pumapabor sa ginawa natin. At yung nga natin, since graduate ako ng PMA-TED, I've been serving this country faithfully to the best of my ability. Binuhos ko yung aking buhay dito sa serbisyo. Lahat ginawa ko para magampanan yung aking katungkulan. Faithfully. Tapos ngayon, at the end of the day, yun lang palang mangyayari sa akin, yung bansa, yung gobyerno na aking pinagsiserbisyuhan, yun din para ang gobyerno na sa Tagalog yung magkanulo sa akin doon sa foreign court. Yun din lang pala. So, masakit para sa akin. Masakit sa akin. Wala naman akong talagang
o pinatay diyan sa war on drugs. Wala man akong binaril, wala man akong inutosan na patayin mo yan. Never ako nag-utos ng gano'n, ng illegal orders. So, kaya doon masasabi ko sa punto niya na masakit, it's very unfair. It's very unfair for me at saka sa Philippine National Police na apektado dyan sa war on drugs. Very unfair. Senator Bato, earlier po no, nabanggit niyo no, na kaya ho kayo din napilitang pumasok, kung tama yung word ko, napilitan, dahil nga sa inyong desire to change the leadership in the Senate. Opo. Ano ho ang pinanggagalingan ng desire na iyon? Ang desire na yon na lumabas ang katotohanan, Ted. About what? Dahil hanggat itong mga problema natin sa flood control scandal. Kasi kung hindi namin mababawi ang liderato ng Senado, sila pa rin na may hawak sa lahat at sila pa rin ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay nakikita ko sa takbo ng mga hearing ay may problema. Merong pinagtatakot yung nangyayari. Whereas yung panahon ni Senator Marcolita, no holds barred yun. Lahat ng dapat ilantad ninyo. So, kailangan, for the benefit of the Filipino people, sobra na, tama na yung korupsyon na nangyari. Ngayon, andyan, makikita natin na para bang hindi full-blown yung ginagawang investigation. Opo. So, kailangan talagang lumabas ang katotohanan dito. Okay. So, Opo. in order to effect the change, we have to change legacy. Alright. So, inyo rin po nabanggit na yung mga dahilan, 1, 2, 3 kanina, ang binanggit din po ninyo, yung paparating na impeachment no, ni VP Sara. Kaya ho kayo talagang naobliga rin na magsumipot na personally. So, hindi maitatanggi na itong change of leadership na ito sa Senado ay may kaugnayan talaga sa impeachment ni VP Sara. Ted, walang minority na gusto mananatili sa minority. Lahat ng minority gusto maging majority. That's a normal yan sa Senado. So, with or without the impeachment, gustong-gusto namin na bumalik sa majority. So, hindi natin pwedeng i-connect yung impeachment doon sa pag-aagaw ng liderato. Hindi natin may connect. Dahil kahit na walang impeachment, gusto namin talagang mabalik sa amin yung mayorya sa Senado. So, kumbaga, sir, yung dahilan nyo kaninyo, yung mga dahilan na iyon, kung ba't kayo na personal pong naobligang sumipot, na kaninyo may kaugnayan sa impeachment, ano po iyon? Yung kanina sinasabi po ninyo, as in walang kaugnayan itong change of leadership sa paghahanda ng majority identified with the VP? Sabihin mo natin na konektado yan, pero para sa akin, walang connect talaga yan. Walang connect. Gustong-gusto namin talaga maagaw ang liderato ng Senado. Opo. Gusto niyo maagaw pero pagdating naman sa impeachment, alam naman natin na impeachment is quasi-political, quasi-judicial undertaking, di ba? So hindi mo talaga maiiwasan na papasok yung mga personal biases ng mga senador. Kahit na during the impeachment trial, kami ay nasa minority pa rin. It doesn't change our vote. It doesn't change our vote kung minority kami o majority. Opo. Kahit na yung mga tao na yan nasa majority, pagdating sa botohan, they will vote according to their conscience naman eh. So may individual decision yan. Hindi yan kung majority o minority ka, ganitong boto mo. Hindi naman ganun. Opo. Individual naman ang pagboto. Regardless kung sinong nakaupo as majority o sinong nakaupo as minority. Individualize ang pagboboto. Opo. Senator Bato, I have to beg for your indulgence sa katanungan na ito, no? Kasi ang dami hudi ngayon na mga sa amin pong feedback section itong isyong ito. I just have to really ask you about this. You are claiming na nahihiya nga kayo, no, sa taong bayan dito nga sa mga naghahanap sa inyo because you've been out, no? Absent ho kayo in the Senate for almost 7 months, no? At ang claim ninyo kahapon, wala kayong tinanggap na sweldo.
may mga taong nagdududa. Will you be transparent enough na ilabas po ang mga records in the Senate para patunayan po na wala kayong talagang tinanggap na sweldo as senator during your absence? Hindi, Ted. Hindi mali yung pagkaintindi na sa sinabi ko. Ganito yun. Habang wala ako, ang nagkiklaim ng sweldo ko, yung aking sekretary. Tinatago niya yung sweldo ko. Hindi mo niya maibigay sa akin. Nakatago ako eh. Nagtatago ako. So, meaning, wala akong natatanggap sa akin personal eh, pero nandun sa sekretary ko. So, paalam na sa akin, sir, hindi mo man ito nagagamit, tapos merong kalamidad dito sa ganitong lugar. Gusto natin sanang makabigay ng relief goods doon. Pwede bang gamitin ito pang relief operation? Yung iba ginamit. Pero yung iba naman, andyan intact, nakasilyado pa, naka-envelope pa. Hindi ko pa nga nakita ngayon na nakabalik na ako eh. Andyan pa yung, pero yung latest, I don't know kung last 2 months o last 1 month. Sinabihan ko na yung secretary ko na huwag mo lang kunin yung sweldo natin, nakakahiya na. Huwag mo lang kunin. So hindi ko alam kung last 2 months 2 months o 1 month, hindi na kinuha. Pero yung iba, kinuha, pero nasa sekretary ko, hindi na ibigay sa akin dahil wala nga ako, nagtatago nga ako eh. So, ganun ang sitwasyon, Ted. Opo. So, sumweldo pa rin kayo, kaninyo, pero naandyan po yung cheque, yung iba ho na in cash para sa mga relief kaninyo, pero naandyan pa yung cheque na iba hindi nyo pa nabubuksan. Hindi, kinukuha yung sweldo ko is, cash na yan eh. Pagka-release ng land bank, cash na yan. Cash na? Silyado lang, naka-sealed. O cash na, naka-envelope na. Cash naman yan dati galing sa land bank. Okay, so sumisweldo pa rin kayo, ibig sabihin, no? Opo. O sumisweldo, wala naman silang karapatan na i-cut off ang aking sweldo. Wala man yan sa batas. Opo, sige. So, ito na lang po, sir. Nagkaroon po ng proposed amendment sa rules ng Senado concerning po yung inyo pong presence, no? As a matter of fact, may amendment na ipinropose nga po, no? Ang sinasabi ngayon dito, kasi dati-rati po, maaari lamang magkaroon ng sesyon kung saan po ang presensya ng miyembro ay online, no? Zoom o anumang po kaparaanan gamit ng teknolohiya kung mayroong tinaguriang force majeure, no? That's the original rules po ninyo sa Senado. Ngayon, gusto nilang ninyong baguhin. Ngayon po, binabanggit lang dito, tatanggalin na po yung provision ng force majeure. Ang binabanggit ngayon dito ay ang justifiable reasons na lang, meaning ito ba'y naaprubahan? Kasi ang sinasabi po ng iba na ngayon, nagdidisenyo na po ang Senado na specific rules to favor you kung kayo magtatago pa ulit para kayo makapag-attend sa session by Zoom na hindi naman daw patas doon sa talagang physically ay pumupunta sa sesyon kasi nga din po gusto po na maging perfect attendance. Totoo ho ba ito na naamyendahan na ho ba ito at ito po ang inyong sinusulong? Hindi ko alam, Ted. Actually, hindi ko pa masyado na pakinggan yung... Kasi this is it by second day o third day na dito sa Senado ngayon. Pag-aralan ko yun, Ted. Pag-aralan ko, titingnan ko kung ano yung laman ng amendment ng rules ng Senado na yan. Second day, third day ko pa lang ito, third day. Kaya pag-aralan ko mo yan, Ted. Pero kung sabihin mo na it tends to favor me, favor my situation. Hindi ko po yan hiningi, Ted. Wala akong kinausap na kasama ko Senado na mag-file kayo ng resolution na i-amend yung ating rules para mapaboran ako. Wala pa akong kinausap dahil ako, kilala niyo ako since day one na aking senador. Tingnan mo yung record ko almost every year, every year ko 100% attendance ako. Wala akong absent. Wala akong absent. Meron lang atong recorded ata absent, isa, dalawa. Pero all the rest, kuwan ako Okay. yung perfect attendance ako, Ted. Sige. Okay. Hindi po ako bulakbol. Hindi pa ako bulakbol, Ted, na gusto magpapakuya-kuya lang sa bahay para mag-attend ng session. Ayaw ko yun. Gusto ko perfect attendance. Nagmamarsa-marsa nga tayo sa PMA noon eh. Bakit pa ka ba mag-zoom dyan sa conference?
Opo, sige. Bilad ka sa init. Opo, sige. So, Senator Bato, thank you for your time. Ano ho ba ang inyong mensahe ngayon kay Senator Sonny Trillanes? Kasi nakapanayam namin siya and as you siguro watch the news, no? Siya ay nagpunta lamang in the Senate para lang ho i-call yung daring nyo na make my day, no? Kaya siya nagpunta, hindi daw kasama yung taga-NBI. Meaning, sinasabi niya, ano na, Senator Bato, make my day, eto na yung arrest warrant dito. At sinasabi nga niya, kung yung napakinggan po, no, yun nga, yung mga binabanggit niya tungkol po sa inyo. Ano po ang inyong mensahe po sa kanya? Well, unang-una, the fact remains, no, na wala siyang role doon sa operation na yun dapat because hindi naman siya taga-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi naman siya membro ng NBI, hindi naman siya membro ng any law enforcement agency. Bakit siya ang may hawak ng warrant of arrest? Yun lang tanong ko. Pero kung yung sabi niya na yung kasagutan yun sa pagdidare ko na punta ka dito, pusasan mo ako, gano'n. Then I appreciate him for that. Kung yan ang kanyang effort, gusto niyang yung gagawin yung gusto kong mangyari. Opo. Okay ka, Antonio, okay ka, Ton, okay ka. Alright. Pahabol lang po ito ng mga taga-news department. Ito pong lumabas daw po na payroll sa inyo pong staff, no? Ang sinasabi daw po, lahat ng nasa halos payroll ninyo ay inyong either anak, kapatid, pamangkin, brother-in-law. Ito po yung mga staff daw po ninyo sa inyo pong opisina. Short reaction lang po, Senador. I just have to ask this. Tanong po ng aming mga kasamahan sa News Department. Hindi ko ba yan dinideny, Ted? Hindi ko ba dinideny dahil yung mga position na yan is position of confidential at saka coterminous man yan. Hindi lang naman yan, ako nagpa-practice niyan. Marami man yung senador nagpa-practice niyan. Hindi lang naman ako ang may anak na chief of staff. Hindi ko na sabihin yung sino pa yung iba na ang chief of staff na ay anak niya. Position of confidence yan . Kaya, wala naman akong binabayulit na batas. Opo. Hindi naman yan, walang violation of law dyan. Coterminous lang yan sila lahat. In other words, yan po ay allowed under your rules even in the House, no? Yan pong ganyang, Yes. opo, yan pong ganyang Opo. appointment. Kumbaga, wala diyang nepotism kapag ang pinag-uusapan ay staff ng sitting legislator. Opo. Yes. Oo. Okay. Sige, so Senator Bato, kami po'y nandito lamang and kami po nakatawag kay Atty. Torion several times looking for you. And we're just glad, kami po'y nagkaroon ng pagkakataon ngayon na kayo po'y matanong ng diretsahan sa mga isyong ito. Salamat, sir, and Godspeed. Salamat, Ted. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good Thank morning. you. Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.